Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel, Sir Wally's Vlog. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-deflower ng saging at ano ang dahilan kung bakit dapat gawin natin ang mga ito. Then, sasabihin ko rin sa inyo ang mga sign na ang ating punong saging ay malapit ng magbunga. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan niyo po ako. Puntahan natin yung ating saging na i-deflower. Then, ipapakita ko sa inyo yung mga sign na ang isang saging ay malapit ng mamunga. So, meron nga pala tayo dito na tinatawag na asparagus seedling. So, ito yon. Yan, asparagus. So, meron tayong ginawang garden bed para sa asparagus. Yan, meron din tayong tinatawag na bougainvillea. So mahilig tayo sa mga halaman din. Then ito pa yung isang tray ng ating asparagus. And hopefully in 2 weeks time ay mai-transplant na natin yung ating asparagus at gagawa tayo ng video para dyan. Then meron din tayong pinunla na ceiling green. So, may napansin ako may putol na ceiling green na punla. So, ano kaya ang possible cause niyan? Please comment below kung anong reason kung bakit putol yung ating punla. So, may 2 possible cause siguro akong nahinala para dito. Possible na ibon or uot. Kaya lang ito parang nakita ko na yung salarin ito. Yeah, ito pala ang pumapatay, ito pala ang kumakain. Ayun, buti nakita natin kaagad. Then sa kabilang tray naman, meron tayong red lady papaya. So masyadong madaming ating red lady papaya. So siguro ang may tatanim lang natin dito mga 6 hanggang 10. Dun sa may gusto ng red lady papaya in 2 months time, please comment below para mabigyan ko kayo ng red lady papaya seedling. Then dito naman ay meron tayong tinatawag na red lady dwarf papaya. Iyon ay ayon sa aking online seller na nabilan. And hopefully ay talagang dwarf red lady papaya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 pa lang yung tumutubo. Yung nabili ko ay bali 11, merong spring isang seed. Yan, hopefully tumubo siya ng maganda. Dito sa ating mga saging, dito sa aming bahay, aming subdivision, meron akong 3 klase ng saging na tanim. Una, itong tundalan or latundan. So ito yung paboritong saging ng aking nanay kasi matamis daw, then manipis yung balat. Meron din tayong tanim na saba. Ito yung saba. Then meron din tayong latundan. Hindi to latundan, saging na green or tampuhin na saging. So ito yung saging na i-deflower natin. Ito yung saging na kahit hinog na ay green pa rin. Then meron nga pala tayong nabili na lakatan seedling or suwi ng lakatan sa isang YouTuber farmer sa Mindanao. So bumili tayo ng 5 pirasong suwi. Then binigyan tayo ng 3 extra na suwi. Yan. So 3 pa lang yung sumusulpot na suwi. So ito 1, 2. Then yung iba hindi pa tumutubo. So ito, yung isa naman to lumulusot na. Yan. Ito naman ay red habanero na sili. Kung familiar kayo sa red habanero, yellow habanero, ito yung sili na yan. Ayan.
isa sa mga maanghang na sili. So gagawa tayo ng separate video para dito. Gagawa tayo ng chili garlic oil gamit ng red habanero saka Carolina Reaper. Okay, dito muna tayo sa ating latundan. So paano ba malalaman na ang isang saging ay malapit ng mamunga? So una, kung mapapansin nyo, yung saging na to ay hindi naman masyadong kataasan. Then kung mapapansin nyo, meron doon sa pinakadulo ay may maliit na dahon. Itong dahon na to. So ito yung maliit na dahon na yan. So nagbibigay ng sign yan na ang saging natin ay malapit ng mabunga. So ang tawag dyan ay flag leaf. Yan. Then kung titingnan pa natin mabuti, ay may puso na rin o may lumalabas na rin puso. Yan, yung parang matulis na yan. Yan ang isa sa mga sign na ang ating saging ay malapit ng mamunga. Then meron pang isang indicator, yung paglabas ng dahon. From 30 to 35 leaves, possible na mag-start magbunga yung ating saging. Pero ako, ang aking sign na hinihintay, pag nakita ko na may maliit ng dahon na lumabas, sigurado magbubunga na yung ating saging. Yung tinatawag na flag leaf. Then isa pa, itong saging na to ay isa lang yung pinatuloy ko na suwi. Yan. Ito yung susunod na mamumunga. Ito naman yung tinatawag natin na mother plant. So hindi na ako nagpapatuloy ng suwi. So pagka may nagsuwi, tinatanggal ko siya. Kasi nga, tulad nito, ito, tinanggal ko na kasi ayoko nang makiagaw pa siya ng nutrients sa ating mother plant. Yan. So, tatanggalin natin yan para sigurado na yung ating saging o yung ating mother plant ay mag-concentrate lang sa pagpapalaki ng bunga. So, isa lang yung pinatuloy natin para sigurado na mayroong susunod na puno sa ating mother plant para continuous pa rin yung pagbubunga ng ating saging. Then ito yung i-deflower natin mamaya. Then bebracean natin siya. So meron tayong reason kung bakit i-deflower natin yung saging. So yung una, para hindi tamaan ng punggos. Then pangalawa, hindi pamahaya ng insekto. Then yung pangatlo naman, para bumigat yung ating saging. Then yung pang-apat naman, para tuloy-tuloy ang development ng ating saging. Okay, samahan nyo ako guys. And lalagyan din natin siya ng tukod kasi bumibigat yung ating saging. So after natin itong ma-deflower ay tutukuran natin, lalagyan natin ng brace yung ating saging kasi itong saging na to ay lumalaki, bumibigat. So ang tendency, yung katawan ng saging ay possible na mabali. Yan. Yung iba, lalo na yung mga commercialized na nagtitinda ng saging o nagbebenta ng saging o yung mga farmer ng saging. So kasi may lumalabas na dakta pagka tinanggal natin yung flower. So ito yung dakta niya. So iba pinupunasan kagad. Yung iba naman, ang reason kung bakit nila dinideflower kasi para yung flower kasi naglalagpas ng sap o dakta. So pag tumulo yung
sap na yun sa saging, parang nagiging mancha siya. Then bumababa yung value ng ating saging. Yan. Sino ba naman ang gusto na pangit yung itsura ng saging? So pagka-commercialize, yan, for commercial purposes, talagang tinatanggal yung flower niya. Yan. Then binabalutan pa para sigurado na walang insekto na makakakain doon sa ating saging. Lalo na yung mga fruit fly, yan, tinutusok nila yung saging. Again, ulitin ko. Ang reason kung bakit dinidi-flower yung saging ay una, para hindi tamaan ng fungus or malesen yung pagtama ng fungus. Pangalawa, hindi siya pamahayan ng insekto. Then pang-apat, para bumigat yung ating saging. Then para yung pang-apat naman, para tuloy-tuloy ang fruit development ng ating saging. O ayan, natapos na yung ating pagde-deflower. At ang next step ay lalagyan natin ng brace yung ating saging para hindi na siya mabali. Kasi mamaya biglang umulan ng malakas, humangin, possible na masira o maputol yung ating saging. At pag nangyari yon, sayang, hindi magiging maganda yung resulta ng ating saging. Hindi siya lalaki ng husto kasi nabali na nga yung sanga. So mamaya ay tutukuran natin siya. Again, natanggal na rin natin yung puso o nahingi pala yung puso nung makalawa. So ang reason kung bakit tinatanggal, para yung concentration ng nutrient o yung energy ng ating saging ay mapunta sa bunga at hindi na mapunta sa puso para mabulaklak. Yan. Lalagyan na natin ng tukod yung ating saging na tampuhin. So itong flag leaf ay ilalagay natin sa kabila. Yan. Kasi pag humahangin ay pwedeng magkaroon ng bruises yung ating saging. So papangit ang itsura. Syempre gusto ng mga mamimili, kung for commercial purposes yung ating saging, kailangan laging makinis yung saging. And best na lagyan siya ng supot. Since na ito ay pambahay lang, hindi na natin siya lalagyan ng supot. Pero mas maganda pag nilagyan ng supot or cellophane, mas mapoprotektahan ang ating saging laban sa mga insekto. So lalagyan na natin ng brace. Ayun, tapos na tayong mag-deflower or magtanggal ng bulaklak sa ating puno ng saging. Then nilagyan na rin natin siya ng brace para pag lumakas ang hangin or biglang umulan ng malakas at bumibigat na yung ating bunga ng saging, hindi siya basta-basta mabubuwal or mababali. So mga sir at ma'am ko, maraming salamat sa panunood ng aking video. Please like and share na rin, and please subscribe na din para matulungan nyo naman akong lumaki ang aking channel. And
press the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking gagawin. Maraming salamat mga sir at ma'am ko, and God bless us all.